Martes ng umaga at sa 9 ho ng Mayo. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao at mga suki ho natin overseas. Ito ho yung ating first broadcast matapos ho yung dalawang buwan na medyo nawala ho tayo sa ere. So live ho tayo ngayon mga boss. Tayo ho'y napapanood sa pamamagitan ho ng ating fiber optic transmission mula ho sa ating studio dito ho sa Ritual Center, 102 Timog Avenue sa Bitag Multimedia Network, and bato ho namin yan diretso sa PTV4 Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din ho sa aming YouTube TV, Bitag Official, and sa aming Facebook page. Dalawang Facebook page ho yan. Ang Facebook page ho ng ating Bitag Media, Bitag Multimedia, and ganon din ho sa Bitag Live. In the morning, si Ben Tulfo na ho mga boss. Kayo ho ba'y nagkape na? Morning na morning, parang pinagpapawisan ata ako. Halatang halata na parang medyo malamig naman. Anyway, unahin natin mga boss, ano? Kung kayo ready, your coffee, your tea, and your chocolate in the morning and Bitag Live. Magandang umaga po sa inyong lahat. Umpisahan ho natin, ano? Nagsalita na ho yung palasyo mga boss. Ano hong sinabi ng palasyo? Sila daw ho yung sinasabing may huling palabra or the last word na sasabihin ho doon sa kalalagyan ho nitong si NCRPO Chief General Sinas. Alam niyo ho ba kung bakit? Ang sinabi ho ng Malacanang, mismo ho, ang sinabi ho ng Malacanang ay yan, si Secretary Roque, na yun daw hong desisyon ay kay manggagaling ho yan sa palasyo kung administratibo'y pagpapatuloy doon sa sinasabing paglabag ni Sinas. Kung si Sinas nga ba'y masisibak o hindi. Naging problema ho kasi, naging mabilis yung bibig nitong si PNP Chief Archie Gamboa. Alam niyo ba kung anong sinabi? Mahirap daw palitan itong si Sinas. Kasi marami na raw siyang programang na may kinalaman sa COVID-19, kaya napakahirap palitan at sana daw maintindihan ng publiko. Sinabi ho ni Chief PNP Archie Gamboa. Mali. Maling-mali, bossing. Alam niyo mga boss, kung minsan, pag ikay PNP Chief, hindi ko maintindihan kung itong paninindigan mo ay may basihan o wala. Suriin ho natin mga boss, may kunting kalituhan ho rito, no? Alam niyo sa Philippine Star and sa Rappler versus sa Philippine Daily Inquirer, magkaiba ho. Kasi ang sinasabi ho ng IAS, itong IAS, anong ibig sabihin ng IAS? Ang IAS ho'y Internal Affairs Services, sa ilalim ho yan ng Chief PNP. Tanggapan ho yan na kung saan sila magdidesisyon base sa kanilang findings na may probable cause na may nilabag ho si General Debold Sinas. Nalaman ho ng lahat yan ng publiko. Ngayon, nag-aantay ho ang publiko sa magiging desisyon ng IAS. Yun hong sinasabing may probable cause to file criminal charges, administrative charges. Magkaiba ho rito ang sinasabi ho ng ano. Ito ho yung kanilang kasakitan. Ayan, yan mga pag anong gano'n. Oh, may flowers. Wow, man. The War of the Roses. Kain pa more. Although meron ho silang mask, pero nilabag ho yung social distancing. May kinalaman ho yan sa quarantine. Mga bossing, mas magandang suriin ho ninyo na maigi, ano? Republic Act 1146-9, ito ho yung Republic Act na nagsasabing Bayanihan Hilas 1, linawin ho natin mga boss. The Bayanihan Hilas 1, mga boss, may Section 6. Sa Section 6, mga boss, ito yung sinasabing lahat na mga nasa lokal na pamahalaan o LGU, mga opisyales o di naman kaya, sila ho yung mga kawani na kinakailangan sundin. Kung ito ho mga opisyales na hindi sumunod, nilabag yung national government policies or polisiya ho ng itong pamahalang nasyonal, direktiba ho nila na talagang pinatutupad ho yung sinasabing quarantine. Ano bang nilabag ni Sinas dito? Nang sinasabing NCRPO chief at ang kanyang mga 18 opisyales at 50 katao nag-attend sa party ho, birthday. Nilabag ho yung Section 6 ng Republic Act 1146-9. Linawin ho natin yan. Ano hong paglabag na yan? Abay, yan. Walang face mask.
Lahat kayo nakaganyan o nakaganyan. Siguro, medyo lumulutang yung isang kamay. Ngayon, mga boss, hindi ho tayo galit dyan. Medyo may kulang lang ho rito ang sinabi ho. Medyo may pagkukulang. Alam nyo, kung titingnan ho natin, siguro ang delikadesa magiging manggagaling ho sa PNP chief ho yan, or impropriety, or I think it's not proper for him to say, mahirap palitan. Anong ibig sabihin? Sagradong baka? Teka muna, sending a wrong signal. Ang Republic Act 11469, Bayanihan Hilas 1, Section 6, kinakailang sundin yung sinasabing quarantine. Yung quarantine na yan, mga boss, intindihin nyo to, no? Social distancing. Nag-wear sila ng mask, pero nilabag ho nila. Dapat nag-uwi na sila. Dapat yung pag-birthday pinauwi. Chupi, uwi na lang kayo. Mahirap na. Kasi nilabag ho yung batas na yan. Ang batas ho yan, national ho yan, utos yan. Yan hong 11469, sinabi ho ng Philippine Star and Rappler, ang final ho, Republic Act 11332. Republic Act 11469, laban sa Republic Act 11332, ito ho yung sinasabing 11332, itong final ho ng IAS na parang hindi sinasabi ngayon eh. Mandatory reporting of notifiable diseases and health events of public health concern. Ang layo. Samantala yung Republic Act 11461, ginawa ho yan kasi may quarantine, may social distancing, wala hong labas, wala hong gathering, walang mass gathering. Yun ho sila, nagtipon-tipon ho sila. Mismong si Pangulong Duterte na mag-birthday, malungkot, mag-isa. Yung ibang mga justices nag-birthday, wala. Bakit itong tao na to? Sino ba to? Ngayon mga boss, bantayan ho natin, 11469, Bayanihan Hilas 1, bawal ang social gathering, sundin yung social distancing, bawal ho yun, paglabas magpa-party, bawal ho yung walang mask, nakikita niyo ho sila. Ngayon, yun hong Bayanihan Hilas 1, matindi ho, lahat ho ng mga nasa lokal na pamahalaan, opisyales man or kawane, kapag hindi nyo sinunod ng national government policies or directives imposing the quarantine, may kalalagyan kayo. Una mga boss, alam niyo kung saan lalagay? 2 buwan ng pagkakulong, 10,000 hanggang 1,000,000 pisong. Ito ho'y penalty, perpetual disqualification kapag napatunayan sa korte. Mangalawa mga boss, jail time, sus Mariosep, dito naman tayo sa Republic Act 11332. Alam niyo ba kung anong ito? Ito yung sinampa ng IAS. Mukhang medyo ready ho ba kayo? 1 to 6 months in jail, 20,000 to 50,000 fine. Yun lang ho eh. Wala hong perpetual disqualification, walang pagkasibak. Ngayon, ang ibig sabihin, hello IAS. Are you guys? Hello? Are you listening? Bakit Republic Act 132 at hindi Republic Act 11469, Bayanihan Hilas 1, nilabag ninyo? Bakit 11332? Walang kinalaman doon sa Bayanihan Hilas 1. Walang kinalaman sa social distancing. Walang kinalaman sa face mask. Walang kinalaman sa mass gathering. Alam nyo mga boss, yun yung sinasabing manyanita ginamit ninyo. Air yan, tradisyon yan. Pero pagdating sa quarantine, hindi uubra yung manyanita. Hindi uubra kasi mass gathering yan. So ngayon, bakit hindi ginamit to ng IAS? Itanong mo sa patay kung ayaw mo makapag-antay. Hindi ba may kanta si kanta ho yan ni Florante. Di ba? Bakit ka nagtatanong? Nais kong malaman. Itanong mo sa patay kung di ka makapag-antay. Sus Ginoo. Point. Mali ho ang pagsasalita ng PNP. Nasasabihin ho, mahirap palitan. Kasi maraming nagawa na magagandang proyekto na may kinalaman sa COVID-19. Mali. Dapat sinabi niya, kami nalalagay sa alanganin at mahirap kami makapagdesisyon kasi may batas tayong sinusunod. At ayaw kong magsalita kasi kung magsasalita ako, parang mapipreempt ko, baka magkaroon ma-influence yung decision ng IAS na mag-iimbestiga. Patapusin natin sila. Maaring mahihirapan kami pero marami namang pwedeng makita riyan. Marami naman magagaling ng mga general on waiting. Hindi naman yung nag-iisang sagradong baka na kumbaga pag mawala na siya, wala nang effect. Teka muna, mukhang may problema. As in,
malaking baka. Pakita ulit, malaking baka. Sino bang pinakita niyo? Malaking baka. Malaking baka na, sagrado pa. Sus, Ginoo. Chief, para ho sa amin, kami ho'y nagsasabi, kayo naman sa IAS, nagsasabi kami sa inyo, siguro nagkamali lang ho kayo. Kaya inayos agad ng palasyo, sinalo ni Secretary Roque. Abay, teka muna, hindi kayo magdesisyon. Ang last say dyan, ang palasyo. Ang palasyo, si Presidente. Kung talagang itong administratibo ay push through, kung hindi, kung bang ito'y magdedetermina kung isisibakin o hindi si Sinas. Hindi yung inunahan agad. Mahirap palitan. Mahirap, ma'am. Mahirap. Maghanap ka lang, Chief PNP. Marami ka pang makikita riyan. Iba yung kabayong nakikita niyo sa kalesa, tigdig. Merong tapa-oho. Bakit yung kabayo, pag nakalesa, kung nakikita nyo nung araw, ang kabayo nilagyan tapa-oho para hindi siya madistract kung may babae sa babaeng kabayo. So, diretso lang takbo niya. Dugdug, tapos pinapalo. Para diretso lang tingin niya. Pag ganyan, makikita niya, baka, ganun dapat kay Chief PNP. Tanggalin mo tapa-oho mo kasi pag tumingin ka lagi ng diretso, si Sinas nakikita mo. Malaking tao yan eh. As in, malaking general yan. Di ba? Or whether, whatever that you say. Kasi kung titingnan ka sa kaliwa sa kanan, marami kang nakikita Hilera Ayer din. Dalawang Australia yan eh. May mga nagsasabi, itong si Mang Igme, mga boss, okay bang gupit ko? Do it yourself. Sabi ni Mang Igme, bossing, matagal na tayo hindi nagkikita. Sa telepono lang, sabi ko, Lika, pupunta ako sa iyo, boss, para medyo magupitan kay Ryan si Mang Igme. Ang naiasawa ni Aling Pokring na manikurista, mahirap daw kita. Alam niyo bakit? Bakit ka nagugupit-gupit? Medyo kaya ko naman pala. Sabi ni Ricky Reyes, huwag niyong pakialaman, di bali mahaba. Medyo lilihis tayo ng konti. Medyo mahaba ng buhok niyan. Hayaan niyo na lang yan. Go and style. Ano yan? Magiging ermitanyo, go and style? Hindi po pwede. Kung kaya ko ba namang gupitin? Salamin ka na nga. Putol-putol ka na. Wow, man. Bitag shortcut. Anyway, balik tayo. Si Mang Igme yun. Sabi ni Mang Igme, bossing, teka muna. Bakit gano'n? Parang nagsalita agad si Chief PNP. Parang sinalba niya na parang wala nang ibang pwedeng makita sa PNP na pwedeng ipalit sakaling masibak or sakaling sinabi ng palasyo, administratibo, may probable cause, tanggalin yan. Di napahiya ka tuloy ngayon, General Gamboa. Kayo naman sa IAS, siyempre, ito na controversial huta. Alam mo yun, Internal Affairs Services, IAS, Internal Affairs Services, yan ho'y dapat independente na yung investigating body. Hindi ho dapat sa ilalim ng PNP chief yan. Kasi kung sa ilalim ng PNP chief, nagsalita na si PNP chief na sinasabi, mahirap palitan. Pag mahirap, ibig sabihin, sinyalis na yun. Mukhang medyo may pahiwatig na. Mahirap. Sabi niya, ito, verbatim, I hope the public will understand because we are in an emergency situation. What? If Sinas is replaced, we will never know. He is a very difficult to replace. Whoa! Because he has so many programs in relation to COVID. Yun ang dahilan ni Gamboa. Boss, look around you, Chief PNP. You got a lot of generals who are good. Ayer like you. Ang sinabi ng mga Igme, di kaya, Boss Ben, sabi sa akin telepono, di kaya Boss Ben, parang gusto niyang gawing dark horse kasi parang yung bata niya. Kasi, alam niyo kasi, ito si General Gamboa, magre-retire na to September. So, mababakante ngayon. So, si General Cascolan at saka si General Eliazar. Si General Eliazar, class, pareho to medyo the same class ho sila ni Sinas. Ngayon, baka may mga iba dyan, ito, ilagay natin. Kasi pag nasuspindihan, nalagay sa administratibo, o di kaya, nasibak, hindi maganda. Hindi maganda sa mga tao, tapos ginawa mong Chief PNP, may paglabag. Masyadong istrikto. Kahit na ho sa DILG, tinanong ko ho sa DILG, mayroon ho akong pipit doon. Kahit na si General Anyo, sinabi yan, lahat tayo ang PNP sa ilalim ng
Sa ilalim yan ng DILG. Civilian in character yan. Hindi yan armed forces. Kaya sumunod kayo. Sino lumabag? Di sino pa? Si Sinas. Anong nangyayari ngayon? Hindi pa natin. Antayin pa na investigasyon. Kailan matatapos ang investigasyon? Malay mo, baka mamaya, baka bukas, baka who never know, it will never happen. Or, baka mamaya, mabuisit ang Pangulo, we'll never know, malakas daw ang kapit nitong si Sinas. Kanino? Ewan ko. Itanong nyo, kanino? Itanong nyo sa patay kung hindi nyo kayo makapag-antay. Kayo lalabas-labas kayo dyan sa labas. Mga boss. Init nito. Kumusta bang coffee ninyo? Ang hirap ho kasi magka-coffee tayo ngayon kasi kuminsan mga boss, wala ho yung sarado ho yung mga coffee shop na maagang maaga, unlike before, the normal life. Kaya medyo nagtitiis tayo ng kapeng. This is medyo kaping bigas, healthy pa na may kunting chili sauce. Kaya pinagpapawis-pawisan ako chili sauce. Kumusta ang mga buhay-buhay natin mga boss? Yung mga buhay-buhay natin dyan. Kayo ho'y sa ibaing dagat nanonood ho sa atin. Iniiba ho natin, programa ho natin, pag-aanalisa ho ito. Kasama ho dito sa ating Bitag Live in the morning, analysis and talking about Republic Acts and issues na hinihimay ho natin, but paghimay ho natin, unfiltered. Wala ho tayong layunin na makasakit or di naman kaya siraan ang institusyon. Malaki hong respeto natin sa institusyon ng PNP. Marami hong magagaling na mga opisyalis dyan. Ako'y sasaludo. At marami rin, mga ilang-ilan dyan na semplang-semplang ng konti. Malaki at medyo maliliit. So ngayon, mga bossing, with due respect sa PNP, I will have to tell you this. My father was under the Philippine Constabulary. Yan ho ngayon, ginawa hong PC, ginawa na ho yan, Philippine National Police. So, let's be clear about it. Okay? Baka kasi isipin ninyo, yan na naman si Tulfo, yan na naman yung bitag na yan. Laging nagsasalita na yung mga filtered. Ito na nga, finifilter ko na Finifilter ko para magkaintindihan. Pag unfiltered na yan, bahala na kayo. Teka muna, dito sa ginagawa natin, finilter ho natin na medyo may pagka-unfiltered yung dating. Yung unfiltered na yan, finilter ko na, nasasabihin ko na walang preno, dire-diretso, walang patumpik-tumpik, straight to the point. At may punto ho tayong pinakikita rito, ang batas ay batas, ang mali ay mali. Huwag na nating komplikahin. Yan ho, mga boss. Eto na ho ang Bitag Live first broadcast natin ho after about 2 months. We've been gone for 2 months, 8 weeks. And yesterday, kahapon, dumisita ho ako rito. First time pa lang ho ako lumapak ng lupa. Lagi ako sa loob ng bahay. Lahat ng production ko sa loob ng bahay. But now, here I am, sa loob ng studio. Anyway, mga boss, pag-usapan ho natin itong bagay. Nung Saturday, at saka ng Sunday, as well as kahapon, Sus Mariosep. Di ko maintindihan mga boss kung talagang nasabik yung mga tao. At first I thought, it's a good sign. Consumer confidence and consumer spending, magkadikit ho yan. Anong ibig sabihin? Baka mag-nosebleed yan. Ang sinasabi ho, kumpiyansa ng mga mamimili at paggasta ng mga mamimili. Dapat magkasabayan. Consumer confidence and consumer spending, ganun dapat. Merong isa, consumer confidence, ano kung may kumpiyansa ka kung hindi ka naman bumibili? Bitiw ka, hawak mo pa rin pera mo. Itong paglabas ho ng mga tao nung Sabado at nagtalagang, Sus Mariosep, nagkaroon ng traffic, nakikita nyo sa mga mall, nandyan, nakikita nyo nakapila, iba-iba dyan, mga ibang pictures pa dyan. Ilan lang huya sa mga, ayan, makikita nyo. May social distancing, ayan, nakikita nyo. Sus Mariosep, ayan, nakikita nyo. Pa isa-isa. Sige, ayan, Papay. Masarap ko yung crispy chicken yan, commercial. Surplus, ayan, medyo matagal-tagal na ata yung mga damit nila. Kinakailan, bago-bago, teka muna. Sa loob lang kayo ng bahay. Mga boss, sa paglabas ho ng mga tao, tsaka, iyan, Diyos Mariosep, ano ho ba itong ginawa ng mga tao na to? Nasabik? Delikado ho At first glance, pwede ho natin sabihin, ay, good for the economy. Because you can call it consumer confidence, malakas ang kanilang kumpiyansa. Inalalagay ang kanilang buhay sa alanganin para lang gumulong ating ekonomiya
at ang paggulong ng ekonomiya natin, malakas ang kanilang kumpiyansa sa ating pamahalaan at ating ekonomiya na sila ay gustong gumasta. Naka-wage subsidy nga tayo, naka-social amelioration tayo eh. 4-piece pa. Sa bagay, pera ng gobyerno, kulang-kulang pa nga sa palagay mo sa pagkainan. Meron ka pa ba? Sus Maria Josep, 2 buwan, wala ka nang tapos pipila ka pa sa mall? Well, not all, hindi ko sinasabi, pero karamihan. Ang point ko rito, is this really consumer confidence? Or is this really consumer spending? Ito ba'y kumpiyansa ng mga mamimili talagang sumugod sa mall at para sumiglang ekonomiya, bibili sila? Namimili? Or wala lang, pasyal-pasyal lang. Maganda ang mall, maliwalas, yan ang delikado. Sus Maria Josep, karamihan dyan, pasyal-pasyal, tambay-tambay, siyanghat ng aircon, hindi naman bumibili, tingin-tingin lamang. Yan, pag tingin-tingin niyo, baka kasi virus na, nakita niyo dyan. Kung gustong kumain, kinakailangan pa ba lumabas? Pwede naman kayo mag-grab. Online delivery. Alam niyo, para sila mga preso at mga tutang nakalaya sa bahay. Sabay labas yung, parang nakikita mo, parang si Sunny. Sinsira Sunny. Sunny aw-aw. Parang ikinulong sa hawla ng malabas. Sa bagay, ganun talaga. Nag-aalala ho ang ating pamahalaan. Kahit ang palasyo, yung biglaang paglabas ng mga tao, sabay-sabay nagka-traffic nung Sabado at Linggo, delikado ho yan. Alam niyo mga boss, kahit na ho sino, matatakot. Kayo na ho, lalo na sa Metro Manila at yung sa mga karatig probinsya na Metro Manila na talagang nagbukas sa mga mall, binuksan nila mga mall. Except for some areas in Mindanao and Visayas, hindi sila masyado tinamaan doon. Dito ho talaga sa Luzon, nag-aalala ho ang palasyo, nag-aalala ho kahit na ho ako. Kung tayo po, sabi ho ng palasyo rito, babala, kung tayo po, si Rockin ho nagsasabi, kung tayo po ay lalabas ng napakarami at hindi mag-observe ng social distancing, unang-una, babalik po tayo sa ECQ. Yan. Sabi ko naman po, hindi naman po nakataga sa bato, at tayo ho'y nasa MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Baka siguro, ang nakakatakot ho yung mga bossing, baka bumalik ho tayo. Baka tumaas ho yung bilang uli. Kasi ang mga taong, di ko maintindihan, nasasabik ba? Disiplina ho ba to? Or sabik? Ang disiplina ho kasi, medyo mag-iisip ka muna. Teka muna, anong epekto nito sa buhay natin? Ano kaya mangyayari kapag lumabas tayo? Teka muna, wala pang bakuna. Teka muna, isusugal ba natin sarili natin? Yun ang mga tanong dapat. Kinakailangan ba tayong lumabas para kumain lang? Kinakailangan pa ba lumabas ng ganong karami? Kinakailangan ba? Sa ibang mga malls kasi may kasama pa mga bata, pinagmamask. So ngayon, sakit sa ulo ho yan. Pag dumami yan, baka hindi natin kakayanin. Sabi ho ni Roque, bibigay ng critical care, mga ICU. Ay, babalik ho ulit tayo sa Maria Josep. Kulungan ho, ibig sabihin ECQ. House arrest ho tayo ulit. Sino hong nagpaparesto sa atin? Si COVID-19. Mag-iingat ho tayo mga bossing. Alam naman ho natin, kaya dito, another thing, nakakabwisit tingnan eh. Alam niyo bakit nakakabwisit? Siguro I'll be happy to see, ako ho, sa pananaw ho, siguro sa Bitag Live, kung nakita ho natin yung mga dambuhalang truck, nakapila-pila, traffic sila, which means where there's movement of goods and services, mga produkto na dapat makarating sa kanilang paroroonan, umpisa na ho yan. Where there's movement, there's commerce. Yan. Pero, sasakyan ho yan eh. Nasaan yung malalaking mga truck? Di ba may mga sinasabing truck ban sa ganitong oras? Pero kahapon, umpisa na, nakita ko na ho sa Mindanao Avenue, palabas ho ng NLEX and reverse. Ito ho, hindi ho to eh. Ito mga sasakyan na to. Lakwatserong iba rito eh. Ito mga lakwatsyador to eh. Kaya nakita niyo mga motor, kung ano-ano dyan, puro mga grab foods. Iba ho yung nakikita natin yung mga malalaking truck naglalabasan going north and south. Yun ho, bantayan ho natin. Pag ganun karami na yun, ibig sabihin, tuloy na ho ang pagdaloy ng yung mga produkto na paroroonan, sa kanilang paroroonan, sisigla hong ekonomiya. Pero mga tao, pupunta ng mall, tatambay lang para kakain, pahangin-hangin lang sa aircon,
manatili lang kayo sa bahay nyo. Kapareho nito, look around, naka-standby, nakatingin lang. Yung iba, wala. Yun, nakaupo lang sa gilid. No kaya, pagsisinturunin ko kaya kayo. Kita mo, nakaganon pa. Nakita yung isa doon sa dilo. Yung isa nagkakamot ng anit, sabi, tagal na ata, shampoo ang kinakailangan ko eh. Ang shampoo wala dyan sa Ace Hardware. Itong Octagon, ano naman to? Ano mga makeup ba to? Sus Maria Josep, Watson. Pwede pa yan, mga gamot. Pero yung iba, may mga mercury naman. Papay, Sus Maria Josep, crispy yan. Lamon, KFC, yun, Sus Maria Josep. McDo, sa bagay, ekonomiya rin yan, pero ang ibig kong sabihin, meron namang sa labas. Mga boss, mag-iingat ho tayo. This is Bitag Live. Si Ben Tulfo, live na live ho tayo, mga boss. By the way, ako mag-a-announce sa inyo soon. Ang Bitag Live ho'y mapapanood at mapapanood nyo ho talaga rito sa PTV4. And soon, mapapakinggan nyo na ho sa isang broadcasting, ito ho'y Capital Broadcasting Center, iyan ho sa AM band. Soon, okay? Siguro by June, kami ho inaayos lang ho namin. So, lumipat na ba? Hindi ho. I-share lang ho namin. And magtataka ho kayo. Nung araw pa ho ako sa kanila eh. And I've always been lucky there. Not because na sinasabi ko, marami naman ako. Marami na akong inikutan ng mga radio stations, pero talagang TV guy ho ako eh. Hindi ho ako yung pang-radyo. Hindi ho ako yung typical na radio guy. Ako ho talaga for TV. Lahat ng mga ginagawa ko for TV na napapakinggan sa radyo. In short, now, this June, sinasabi ko na, sasabihin ko na sa CBC. Ano hong CBC? Capital Broadcasting Center. Ito ho'y magkakaroon ng partnership ang Capital Broadcasting Center, AM stations, and all the other AM and FM stations, Luzon, Visayas at Mindanao, pati ho, in partnership with Bitag Multimedia Network. In fact, yung mga newsbit doon, ang ating newscaster dyan, si Benji Alejandro, veterano ho yan. And then, yan ho, nag-newscast. Yan, magkakaroon ho kami ng newscast na rin dito sa aming radio newscast. So, we're not only investigative, we're not only public service, kasi talaga pagdating ho sa BMN, Bitag Multimedia Network, if I may allow me to talk about this, Bitag Multimedia Network, hindi lang ho public service, also investigative, information, lahat ho yan, pati news soon. Entertainment, ano pa bang ginagawa ko? Hindi pa ba entertainment to? Anyway, mga boss, the next thing na pag-uusapan natin, ito importante. Mga bossing, bago medyo relax ho muna tayo rito. Marami nagsasabi ho sa akin, asawa ho ni Mang Igme, si Aling Pokring. Si Aling Pokring ay isang manicurista ho yan, na mahirap ho ngayon, medyo sila ho kasi ngayon, medyo itong crisis, nag-suffer din sa kanilang, lalo na yung mga manicurista tulad ni Aling Pokring na asawa ni Mang Igme na barbero, Alam niyo ba bakit? Malungkot, hindi sila makalabas, di ba? Gugupit-gupit, bawal din naman ang servicing ng iba, mga lockdown pa rin. So, marami naghahaba mga buhok. Kaya lang ito, sabi nila sa akin, Boss Ben, may napapansin ako sa inyong mga Tulfo brothers. Sabi niya, meron dyan namimigay ng bigas, namumudmud ng bigas at pera. Na parang kuminsan, nauugnay ang pangalan ninyo. Mga bossing, kami ho magbibigay ng statement na ho rito sa aming home broadcast. Kami ho, mga T3, si Rafi, si Erwin, si Ben, Tulfo brothers, kilala. Wala ho kaming kaugnayan kahit kanino. May serbisyo publiko ho kami na talagang may pinanggagalingan. Mahanda ho kaming ilatag ang libro ho namin sa BIR kung saan ang gagaling ho yung aming mga pera, kung meron man tulong, ayuda. Pero yung iba naman ho, sila Tul Rafi, may sarili ho silang pinanggagalingan commercials sa kanilang mga followers, and then sila Tul Erwin, at may sarili ho kaming mga mundo na handa ho kami. Bulat-latin man yung aming libro ng BIR, ipapakita ho namin kung saan ang gagaling. Mahirap ho kasi na kapag ikay tutulong, baka sabihin, saan mo kinukuha yung pera mo? Bakit ka namimigay? Bakit ka tumutulong? Kami ho, hindi ho kami namimigay. Kami ho, ipinaglalaban ho namin yung mga taong
abay inaape, niyuyurakan, inaapak-apakan. Yun ho ang aming trabaho. Kami ho. Sila Tul Erwin, abay sila ay meron din ho silang public service at meron din ho silang mga issues related. Ang pinakamahirap ho rito si Tul Rafi kasi siya ho ngayon namumroblema dahil nakalagay doon, sabi naman ni Tul Rafi, okay lang Kuya Ben, i-discuss mo to sa iyong programa. I will give you that benefit na parang total kuya naman kita. Nag-usap kami nung linggo, sabi niya, nag-worry ako rito Kuya Ben, sino ba tong utot na't kulangot na to? Sino ba tong tao na to na parang nakita ko sa Facebook page, Rafi Tulfo in action, pagbukas mo dyan, abay puro mukha niya. Bigay dito, bigay ganon. Hindi naman niya inaakusan, sabi niya siguro mga followers nito. Itong tao na to, na pamumudmud ng bigas, pamimigay ng bigas at pera, kung ano-ano. Ang punto ni Tul Rafi rito, sabi niya sa akin, ang Kuya Ben, gusto ko lang, ako nagbigay na ako ng babala, kaya lang siguro magbigay lahat ng babala na parang sa atin, mahirap maugnay. Marami ho ka nagsasabi, naiinggit lang kay Tul. Nek nyo, kami naiinggit. Kami naiinggit. Ba't kami naiinggit? Establish kami. May inggit ba kami doon sa mga biglang putok sa buho na lang? Kung saan man ang gagaling, alam niyo mga boss, pagpaliwanag ho natin, yung pilantropo, kawang gawa, wala hong masama dyan. Ang pilantropo, pagbibigay, no, kuminsan tahimik lang. Kawang gawa, marunong maawa, maunawain. Sa kapakanan ng kapwa niya na gusto niyang tulungan, na hindi pinangangalandakan yung kanyang yaman. Yun ho ang pilantropo. Ang mga public service ho kasi, nagsiservisyo publiko sila na walang kapalit. Panatili hong tiwala sa kanilang mga tao. Ngayon, kaya nga kuminsan sa pagpa-public service, yung iba talagang napupunta sa politika. At ang politika wala hong masama kasi pagtulong din ho yan. Kaya lang, sa politika na yan, iba ho yung approach ng public service. Maninilbihan ka talaga, obligado ka, hinalal ka ng taong bayan. Sa aming public service dito ho sa Bitag, hindi ho kami hinahalal ng bayan, hindi kami nagpipresenta sa bayan. Lumalapit lang ho sa amin, patuloy lang ho kami gawain namin, itong pagpa-public service at wala ho kaming sinasabi, gusto mong pera? Hindi ho kami ganon. Meron ho mga programa tulad ho ng with due respect kay Willie Rebellion yan ho'y kaibigan namin. Yan ho talaga siya, entertainment na nakapagbibigay aliw at nakakapagbigay ng tulong kahit na papanot saya public service. Sa public service na rin ho, parang entertainment and, pinasaya mo yung tao. At meron talagang pinanggagalingan, bilyonary yan. Paano na lang ho yung isang taong iugnay sa amin? Meron pa nagsabi sa akin, Ben, ikaw na lang hindi nauugnay. Sabi ko, ha? Alam niyo ba sasabihin ko? Ay, ni-search ko. Abay, kumalat sa internet. Ako raw at ganito, pinagsasabong kami nitong tao na to. Hindi ko naman papatulan. Ayaw ko naman pasikatin yung kanyang pangalan. Bakit sasakay siya sa akin? So, hindi ko binabanggit. Ang sabi nito sa akin ng mga tao ng mga iba, Sir, bakit ganoon? Magsalita na kayo. Sabi ko, ba't ako magsasalita? Hindi pa ako tinatamaan. Pero, naumpisa na. Abay, nung isang gabi, ito ang aking i-report sa inyo, report sa bayan. Maraming naglabasa ng mga copyrighted segments ho namin. Kinuha sa amin, and then ipinalabas sa YouTube, at pagkatapos, pinangalanan, eto na, sagot ni Ben Tulfo sisikat pa to kay kung sino man to. Sabi sa akin, Ben Tulfo, kung may bayag ka, sabihin mo kung sino yon. Ba't ko sasabihin? Di bali na walang bayag, kaysa may bayag, sasabihin ko sisikat Kung walang bayag, okay na. Bahala lang kayo, bugtong-bugtong. Sa bugtong-bugtong, at least kahit na kortesiya pa yon, desente pa ako, na hindi ko binabanatan yung tao, bagkus nagpapahiwatig ako yung mga followers mo, kung sino yung mga nabigyan, kung sino yung mga napamudmuran na talagang ipagtatanggol, siguro ikaw na magsabi, mag-awat na lang. Ipahayag mo, huwag gagamitin yung Rafi Tulfo in action na nag-complain na sa akin ng kapatid ko. Nag-advise pa nga ako sa kanya Kaya lang sabi niya, siguro bahala ka na Kuya Ben. Sabi ko, ako kasi ganito lang ako, Ako yung taong wala akong inaatrasan kahit sino. Hamunin mo ako, ay sos Mariosep. Nabubuhay ang dugo ko pagdating sa mga away. Pero teka muna, dating gawin na yun pagdating sa away, alam mo naman kasi lagi, lalo na nung quarantine. Payaw ko! Chutanata!
Ay, sabihin, nabubore lang ako sa bahay. Kaysa naman maggala-gala ako, di punching bag, dami na lang. Ang point sa akin, boss, hinahamon kayo. Sinong hamon? Eh, may tililing sa ulo. Huwag mo papatulan kasi pag pinatulan mo, pag nabasag ko mukha noon, sorry pag medyo nawala sa figura yon, napunit yung kilay, napunit yung pisngi, makukulong ako. Kasi matino kilala. Yung taong, PI kayo, PI kayo, may tato, PI kayo, hinahamon ko kayo. May kunting, bahala ho kayo. Pag medyo ganon, tayo'y naaawa na lang. Kaawaan natin, baka nagugutom, bigyan ng pagkain. Diba? Pero yung iba naman kasi, wala namang ginawang masama sa amin, nauugnay lang. At wala namang ginawang masama yung tao sa amin. Linawin ho natin. Hindi ko babanggitin ang pangalan. Kaya lang, bossing, kung sakalang nakikinig ka, ihayag mo na lang sa iyong mga Facebook o mga live mo na huwag gamitin si Tul Rafi. At ang pangalan ni Tul Rafi, pag tiningnan mo sa Facebook page, boss, ang bumabalandra, kayo, namimigay, hindi si Tul Rafi. So anong ibig sabihin? Deceit, misrepresentation, infringement of copyrights. Baka sakaling masabihin mo doon sa mga bulag na mga tagapagsunod na mapudmuran. Wala namang masama kung magpa-public service la. Para mas maganda, the more the merrier. Na pagkay nakatulong sa kapwa mo, mas maganda. Pero ang pagtulong kasi, alam natin, boss, wag natin ipagmalaki. Pero kung yan ang estilo mo, sige, okay. If you're happy with that, that's fine. Wag na tayong challenge na mga, pati kung mga yayaman, hahamunin mo, hindi ka papatulan yan. Kasi kung yaman lang pag-uusapan, andyan yung BIR. Ready sila ibulat-lat yung libro kung saan ang gagaling ang yaman. Mag-iingat tayo sa mga iba na, kumbaga, kami ho, Tulfo Brothers, we're all ready. Ito hong aming gusali rito, the BIR can come in. Alam kung saan ang gagaling, saan ho yung mga advertisement, magkano binabayad ho namin. Hindi na ho magmamalaki kung magkano ang tax ang binayaran ko. At hindi ho estilo natin pagmamalaki. Total, alam naman ng BIR. Ito nga ngayon so Diyos ko po, baka kailan kayo ang... Benji, kailan filing ng BIR? June 30. 1, 2, 3... 3 nag-aantay. Ilalabas natin. Yung sa kumpanya naman, kalahati ng So, malaki-laki rin yun. Kailangan natin bayaran yun. Iba sa kumpanya, iba sa amin, iba sa personal. Ang mga taong nagbibigay ng siya, nagbibigay ng tulong sa kapwa, nakakatuwa. Ang mga taong nagbibigay ng anumang bagay na ayuda, nakakatuwa yun. Kasi magtulungan, sabi nga. Tulungan natin ang mga nahihirap, tulungan natin yung mga nagugutom. Pero siguro mas maganda kung medyo pakumbaba tayo. Huwag sobrang hangin. Huwag naman yung sobra na yung mga kapatid namin sa hanap buhay, hinahamon mo ng suntukan. Ang paghahamon ng suntukan, lalo tuloy napasama. At tulad ni Deo Macalma, nakausap ko rin isang araw. Tinanong ko lang siya. Sabi ni Deo Macalma, nagsalita si Bongbong Marcos Ang pagsasalita, hindi naman siya ang pakay namin. Balita ko pa rin, Ben, pati ako. Tinitira-tira, sabi ko. Hindi, kaya lang naman ako tumawag sa Deo kasi nabalitaan ko, nag-interview ka. Sabi, in-interview ko si Bongbong Marcos at wala silang kapamilya, kaanak kung kanino. Ganun lang. So ngayon ako, tanong ko lang. Pero isang kaibigan ko, sa GMA 7, hinamon ng suntukan, hindi lang pinatulan. Ako kasi, ayoko maghamon ng tao Pag ako hinamon kasi, iba Hindi ako sa bibig Kasi ako nung hinamon ako, may isa, patago Ako yung nanghahamon. Natatandaan niyo ba yung pinahiya kami sa Senado? Natatandaan niyo yung mga asong ulol na masyadong mayabang? Natatandaan niyo yun?
ilang practice na ako. Nagbibigay na ako ng hamon. Mabuti nga kamo, hindi pa ako nakapigil ako nung pinatawag kami. Na gusto sabihin, kanina ka pa. Gusto mo sa parking lot na lang tayo. Yan, impromptu yan. Madaling maghamon sa ere. Huwag ho natin gagawin yan. Ito naman, alang-alang doon sa aking mga kapatid sa industriya, na mga lihitimo at mga veterano. Pag ang isang veterano at lihitimo na mga professional, mga broadcaster, ginagawa nilang trabaho para magbigay ng impormasyon at linaw. Ang kanilang trabaho, to inform, to educate, to investigate. Trabaho namin yan. Pero magsasabi, naiinggit lang. Ibig nyo sabihin, para wag so hindi na kami magsasalita ng totoo. Mga boss, marami ho sa atin ngayon sa COVID-19, itong crisis na to. Marami ho naglalabasan ng mga bulaang propeta. As in, propeta daw sila na sila'y sasalba sa inyo. Sa inyong pananampalataya. Hindi ako magsasabi, parang relihiyon. Ganyan Merong ibang mga bulaang propeta naman, propeta na sila'y liligtas sa iyo, na sila'y magbibigay ng ayuda, mga bulaan yon. Wala akong binabanggit, ha? Wag niyo akong pilitin na magbanggit ng mga pangalan kasi hindi trabaho natin magbanggit. Bagkus nagbibigay tayo ng statement in general para maging malinaw ko Juan de la Cruz. Ang pahayag kong ito, hindi ako naghahamon. At wag akong hahamunin. Dahil pag ako hinamon, Sus Maria Josep, maghahalong balat sa tinalupan. Make me! I don't think you're gonna do that. Wag akong hahamunin. Ay! Hamon, ha? No. Uulitin ko. Ang bitag ho, at hindi sa pagmamayabang, kami ho'y nagbibigay ng impormasyon, pag-iimbestiga, serbisyo publiko ho yan. At mga law enforcement, crime and investigation. Trabaho ho namin yan. Trabaho rin ho namin maglantad ng ilantad yung mga modus, iba't ibang uring modus. Noong araw pa, magna 19 years na ang Bitag Multimedia. Bibilangin pa ho ba natin as well as yung mga nang araw nung kami ho nasa media? Do I need to go back in the 80s? Na ako'y disc jockey pa. Do I need to go back and say na ako'y isang mamamahayag, true blue graduate of journalism for their studies in the US? Do I need to say that? Kailangan ko bang maglalantad? Makikita na lang doon sa ginagawa na yan. Huwag na natin ipagmamalaki. Ang punto ho natin dito, trabaho ho namin ganito. Kaya yung mga taong hindi nakakaintindi at mga tao pinaintindi ho namin, huwag ho kaming hadlangan na mag-imbestiga base doon sa mga katanungan. Hindi kami nag-iimbestiga sa tao. Ang pag-iimbestiga namin kung nga ba'y ito to make sure na na-inform ho yung mga tao. Ngayon, kung may tinatamaan sa inyo dyan, hindi na namin problema yan dahil may hukuman. Siyempre, may mga alagad ng batas. Sabi nga ng mga alagad ng batas sa NBI, patapusin natin ang COVID-19 kasi ayaw namin maging kontrabida na parang i-break natin yung, siyempre, inaasam-asam ng iba dyan. So, sige, anong ibig sabihin? Well, yung mga bulaang propeta, kung sino-sino man dyan, o yung mga mamamatay tao, halang bituka, o gano'n, ha? Ay, sa bagay, wala masyadong kumikilos ngayon. Restricted. Pero unti-unti, magiging busy, tataas naman ang crime rate. Mga boss, isang bagay lang ho aking bibitiwan sa inyo. Ano sasabihin ko sa inyo to? Kami ho sa Bitag Live, we will continue our public service. Maaring hindi ho kami face-to-face, pero kami ho'y pwedeng tawagan online. Kami ho mismo tatawag sa inyo. Kami ho mag-iimbestiga. Kami ho ang magtatrabaho na hindi kinakailang pupunta kami roon. Simple lang, pakikilusin ho natin ang ating mga kinaukulan. Yun ang trabaho namin public service. Trabaho rin ho namin, kumbaga, ito ho'y i-analyze yung mga issues na maiinit. At gawing simple yan kay Juan de la Cruz na medyo sila ho'y abalang-abala sa sitwasyon ngayon. Trabaho ho namin yan. Trabaho ho namin lahat na i-inform through information, informative shows, informative program, to educate.
kasama ho yan. To inform. Malawak ho yan. Kaya kami ho sa media, may lisensya ho kami, journalistic license to inform people. Paano pag nasagasaan yung inyong iniidolo? Inggit na ba yun? Napakasyalo naman. Naintindihan namin kayo. Wag natin, kaya ngayon pa lang, sinasala ko na yung mga sinasabi ninyo. At wag akong hahamunin. Please lang. Wag na wag akong hahamunin. Isang aking sasabihin. Hinamon kami ng isang mamamatay tao. Siya ho'y sindikato. 2007. Ang pangalan niyo si Alvin Flores. Nagtatawagan ho kami ng text. Ibang grupo ho to. Sa tuwing nagnanakaw ho sila sa bangko, nakalagay bitag. Kukunin ATM, bitag. Kaya kami, binan kami ng araw sa mall. Pag nagsasalamin, naka-baseball cap, naka-t-shirt ng bitag. Sinira ho ang pangalan namin. Umabot sa punto, nagte-text na ho kami. Pina-project na ho ako. Nag-arma na ho ako noon that time. Bumili na ho ako ng mga mahahaba. Lisensyado po tayo. Alam ho ng PNP yan. Bumili na ho ako ng mga armas. Kumuha ho na ako kami kasi license din ho ako. Nag-form na ho ako ng security. Babanggain mo ho ba mamamatay tao? Ngayon, namatay na rin yun. At marami pang ibang halangang bituka binangga namin. Di kami nagbabangga ng mga taong hindi kriminal. Unless kung sasabihin mo kriminal ka, well, bring it on. But if you're not, you don't belong. Kaya doon sa iniidolo iidolo nyo lang. Kaya lang, may kasabihan. Sabi nga ng Caloocan Chief of Police, nasa huli ang pagsisisi. Magsuri muna kayo. Nang sa ganon, hindi kayo magsisisi. At hindi ko sinasabing magsisisi rin kayo. Kaya, mas magandang magsisi na kayo sa unahan para sa huli, hindi na. Pwede ba yon? Itanong nyo kay Mang Igme. Kaya ito na lang mga boss, sige, kami magbibigay muna ng serbisyo publiko para malaman ho ni Juan de la Cruz. Ang serbisyo publiko ho ito, una sa lahat, quickly lang ho akin sasabihin. Ang mga magulang ho kasi, nag-aalala ngayon sa kanilang mga anak. Itong pagbukas daw ho ng DepEd ngayong August 24, hanggat wala pang bakuna siguro, maganda sigurong i-explore ng ating pamahalaan na kumbaga kung wala pang sinasabing bakuna talaga. Ang alam ho natin, ang bakuna lalabas by next year pa. Kawawa ho yung mga anak ho natin na pagpapasukin pa natin sa eskwelahan. Kung pwede naman sa bahay. May mga nagsasabi naman, kung sa bahay lang naman yan, paano matututo mga bata? Wala namang internet. Kasi online class, supportive, nangyayari yun sa mga private schools, sa ibang eskwelahan. Paano yun sa iba? Well, kung ganun ho lagi na tayo may rason at para lang may masasabi, ang sa akin, may rason talaga ang mga magulang hanggat walang bakuna, vaccine muna, manatili muna sa bahay ang mga bata. Kaya lang, sabi naman ng iba, kung manatili sa bahay, paano ngayon yan? May internet naman Kaya lang sasabi, hindi naman stable yung internet, computer, gadget sa bahay. Kaya maaari, i-considera ang sinasabing sitwasyong ito. Hindi man lahat, hindi ba? So, siguro dyan papasok ngayon mga study ng pag-aaral na kung paano at magawa na simple, hindi ba pwede gawing yung mga telcos na yan? Mag-provide kayo ng public service, binigyan kayo ng prangkisa. At katapat ng prangkisa niya, pansamantala. Stable yung internet para lahat ng mga bata. Sa bahay, pwede mag-internet. Doon na lang mag-online. Wala na maraming sat-sat. Kasi, kapalit ng sinasabing prangkisa na yan, pagdulot ng serbisyo publiko. Tulad ho ng sinasabing airlines and airwave, magkaiba ho yan. Linawin ho natin. Ang airwaves at airlanes, hindi ho pwedeng, kailangan may prangkisa ka dyan, may lisensya ka, may katumbas na sinasabing, ito'y responsibilidad at pananagutan sa nagbigay siya ng prangkisa ang pamahalaan. Pag may mga nilabag ka na dyan, sa anumang bagay na nilabag mo, susuriin yan nang nagbigay siya ng prangkisa. Pwede magsuri dyan, Kongreso. Hindi naman NTC at NTC, una sa lahat, kung may binayolate ka na, kung nabinggat ka na ng prangkisa.
Pero doon sa sinasabing ganyan, hindi ho libre yan. Tulad ho ng prangkisa ng mga binibigay sa mga radio, television, bago ka bigyan, mag-provide ka muna ng information, news, and public service. Yan, kapalit ng sinasabing prangkisa mo. Kinakailangan nagbibigay ka ng balita. Kapalit niyan. Hindi ho ba? So ngayon, ano naman ang kapalit nitong sa mga telco? Magbigay ka ng serbisyo sa mga kabataan natin, libreng internet sa mga bahay muna ng mga bata. Kung maaari, during the COVID-19, hanggat hindi mabigyan bakuna. Magkano ba lang yun? Maliit na bagay lang yan. Hindi naman trilyones yan. Hindi mababawasan ang mga yaman ninyo. Kaya nananawagan tayo doon sa mga nagmamayari ng telco. Gandahan ninyo, signal ninyo sa mga probinsya, sa metro. Hanggat hindi pa na-discover yung bakuna, tuloy nyo lang muna para magkaroon ng sinasabing internet class na lang or sa online class na lang para hindi mapahamak yung ating mga bata. Kahit na ako, magulang ako hindi ko papapasukin yung anak ko. College na nga Yun ang susunod sa yapak ko, sabi ko, stay home. Yeah, Dad, I'm okay. We're online. I'm still studying. Yung nga lang, mukhang ermitanyo na. Mahaba ng buhok, tulad ni Benji. Sinong gusto sa inyo magpagupit? Punta lang sa akin. May social distancing tayo, mahabang gunting ko, tsaka Anyway, mga boss, yan hong aking sinasabi natin dito, malamig na ang coffee ko. Itong sinasabi na natin, kung maaari, para magkakaintindihan ho tayo rito. Again, iniulit ho natin. Bumalik na ho yung programang Bitag Live sa umaga. Maingat ho ako. Wala ho akong driver at ako ho nagmamaneho ngayon. Meron ba akong backup? Of course, meron akong backup. Ako ho'y lisensyado. Hindi lang ng LTO. Tsaka, sinasabing, lisensyado rin ng PNP. Siyempre, alam niyo na kung anong lisensya para sa PNP. Hindi ho ba? So ngayon, responsable ho ako pagdating ho sa mga bagay na pag pinagkaloob ho sa akin ang sinasabing ito ho'y lisensya. Lisensya man yan ng LTO, lisensya man yan sa PNP. License to possess and license to carry outside your home. Nagsasabi ho ako ng totoo sa inyo. Una sa lahat, maingat ho, papunta rito. Kinakabahan ho ako. Sino ba naman hindi? Kami ho ngayon, pa-public service kami, sinasabi ho namin sa inyo, gusto man namin buksan yung aming tanggapan sa building ho rito, abay maingat ho sila. Na kung maaari, wag. Which is tama, hindi ho ganun kadali pumasok sa building. Kasalukuyan ho, napakalaki ng aming gusal, napakalaki ng aming dito, opisina. Kung titingnan ho natin, ibang departamento ho ng sinasabing ito'y television production, iba yung departamento ng digital production, iba yung departamento ng post-production, iba yung mga studios namin, iba pati yung aming nasa accounting at sa aming sales. Marami hong tao, kaya lang ngayon, lilima lang ho kami pumapasok. At kuminsan isa, pati sa aming IT. Digital ho gumagana. At sa digital ho, nagagawa ho namin pag-broadcast ho namin live without having to go to the studios or the studio ho ng PTV4, binabato lang ho namin. At the same time, kung sakaling gusto niyo man kami mapapakinggan soon, malapit na ho yan. Saan ho yan? Again, magsasabi na ho kami. Mapapakinggan ho. At ito naman ho'y pupwede kahit saan ay Capital Broadcasting Center. Sa kanilang AM radio and yung aming partnership na binubuo mga boss para maintindihan niyo is basically to be able to do the broadcasts in 6 or 7 AM and FM stations nationwide. Kung hindi lang ho nag-COVID-19, natuloy na ho yan. Silently sinasabi ho namin. So hindi lang ho kami public service, investigative, and investigation, also news. Papasukin na ho namin yan. So malapit na ho yan. Ngayon, kami ho nagsasabi uli sa inyo, para doon ho sa mga humihingi ng tulong sa amin, nagsasabi ho namin, i-message lang ho kami. Kami na hong tatawag sa inyo. Kami na hong lalapit sa inyo. Mag-iimbestiga. Kung maaari lang ho, yung mga sumbong ninyo ng mga 13th month pay, bago nag-COVID-19, tsaka na natin balikan.
Kung yung mga sumbong na tinanggal kayo sa trabaho, sarado pa ho ang labor, ganito. Ito naman kayo mga iba, huwag ho kayong lumabag ng batas. Pag sinabi ho ng ating mga alagad na batas, mga frontliners, sumunod ho tayo. Huwag ho tayong pasaway. Huwag ho tayong maging maangas. Huwag ho tayong bastos sa ating mga ito'y frontliners. Police man yan, mga health workers man yan, barangay man yan. May mga matitino dyan, ginagampanan ng tungkulin. Huwag natin ipakita ang kabastusan natin. Sumunod ho tayo. Ngayon, pangalawa, ang sasabihin ko sa inyo, kayo naman na sa barangay, lalo-lalo na ang isang barangay na kung saan munisipyo ng Tingloy, I have a message for you. Kayong mag-asawa, Mayor Alvarez, Larry, at ABC President, ikaw, Amelia Alvarez, Ami Alvarez. Meron ng kagagawa lang ng sulat na darating na sa inyo, show cause order na nanggagaling ho yan sa DILG, ipinakita na ho sa amin. Wag niyong tatakutin ang mga mamamayan ninyo dyan sa isla ho ng Tingloy. Wag kayong magbabantat, magsasabing 1,000,000 piso para doon sa nagsumbong sa bitag. Wag niyong hahadlangan, wag niyong tatakutin. Kaya kung maaari kay Mayor Larry Alvarez, alam ko naman, may show cause order para sa misis mo na ikaw naman ang mayor dyan, lokal na pamahalaan, asawa mo yung Association of Barangay Captains, President Amelia Ami Alvarez, na sinabi niya, social amelioration na nag-trending. Ito lang aming mensahe. Antayin nyo at ipinakita na, pinarmahan na ng DILG ang show cause order. Mananagot kayo. Ang SAP, mga boss, ulinawin ho natin, hindi nyo pwedeng galawin yan. Hindi nyo pwedeng obligahin. Kunin mo sa munisipyo, sa DILG, daan ka sa barangay. 1.5, bawasan natin kasi ibibigay natin para doon sa wala pang mga sinasabi nila, wala sa listahan beneficiary. Ang sabi ni Yusek Dino, Martin Dino, kung hindi nakasama sa una, sisiguraduhin nila ngayon itong pangalawa sa second tranche. Kaya huwag niyong babaguhin. Yung social amelioration, hindi pwedeng social amelia. Rasyon. Pinagsama mo. Kakahiya, no? Sobra naman. 10 kayo kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob na magagawa niyo yan. Hulog sa bitag. Nakita ho natin yan. Pinalabas ho namin yan. May part 3. Abangan. Wala na ho kaming oras. See you tomorrow. Adios.